So doon ko naranasan talaga yung ano, yung pagpag. May pagpag sa amin sa Smoky Mountain, pero binebenta na lang kagad. Pero yun, nung namasura na nga ako dun banda Quezon Ave, talagang literal, napapagpag mo na lang. May yelo-yelo pa yung garbage bag eh. Pag binuklat mo ganun, yung pagpag mainit pa eh. Tapos makita mo isang kagat lang, di syempre, no? Yummy. Sarap. May yelo pa yung drinks. Tapos nung time na yun, nung nakita ulit ako ni Sir Sena, parang nagising ka sa katotohanan na meron pa palang ibang klaseng buhay. Kasi kontento na ako sa ano eh, pag nag-sidecar ako, mabubuhay ko na yung pamilya ko. Kasi si tatay nabuhay niya kami. O pwede ako mamasura. Pero nung napunta ako kay Sir Sena, nakakausap mo yung anak ng doktor, lawyer, nakakausap mo. Yung mga matataas na tao, meron pa palang ibang klaseng buhay. First time ko rin na mag-exhibit, pinag-exhibit kami ni Sir doon sa mismong graduation ng workshop niya. First time ko nabilan noon, 2001, no? Tuwan-tuwa ako, bili ako ng materials talaga. Magkano yun? Pero yung If you don't mind yung time na yun, 3.5 eh. Tapos ang pinagamit pa sa akin, pastel niya. Alam mo yung mga kapira-kapiraso na yung soft pastel niya. Magkakasama, iba-ibang brand eh. May Rembrandt, may ano. Hindi mo makikilala yung pastel. Kasi halos pare-pareha silang gray. Ang gagawin mo, ikakaskas mo isa-isa para malaman mo, ito, gray to. Pula pala to. Kasi gano'n. Ang balutan yun. So, gano'n siya. Kaya feeling ko, siguro, ito hindi mo sinasadya na yung naging first solo show ko, yung body of works na yun, kusang ang tawag dito, spontaneous lang na ang naging subject ko dun ay puro laro. Kasi na-deprive yata ako sa laro kasi lagi akong katulong ni tatay sa paghanap buhay. So we have a very special guest today. This topic is very close to my heart kasi this is about getting over a situation that you're not supposed to be in, which is poverty. And if you would look at the statistics, if I'm not mistaken, around 70% of those living in Metro Manila are under the poverty line. And this problem is not a personal problem. It is something that is systemic. I won't say I believe because it is a fact that it is systemic. And there are only very few people who can get out of that line. And we are interviewing one of them. And then this is very close to my heart kasi we've been trying, it's my personal agenda to bring as many Filipinos out of that line and to live a better quality of life. And I think one of the things na pwede natin gawin is to do art. So I am here with Sir Jonathan Hoven. So he's one of those who really persevered in going beyond that, and we will be discussing that as we go along. So Sir Jonathan, I will be asking my first question. Yes. So this is for yung mga family members who out there who watches the podcast, and yun nga, one of my mannerisms pala is saying na, okay, first question. So this is for all of you. First question. Okay. So what was it like? Your background was you lived doon sa Smoketon. Hindi na ako mag-English Sige. Ginawa ko lang yan for the monologue, Sige. So doon tayo sa childhood mo. Kasi usually, tinatanong ko yung background going towards art Mhm. Pero itong sa'yo, naiiba to doon sa mga na-interview ko. Kasi, bibihira lang naman yung at least sa circle ko, yung nakaka-experience ng extreme poverty Mhm. going out of it, So, ikaw, you managed to get out of that, na you were there during childhood. Paint us a picture nga through the words na lang, kung ano yung mga napagdaanan mo nung bata ka pa. Alalahanin ko yung pinakauna pa. Nung elementary kami, nag-start yung hilig ko sa arts, sa drawing, sa painting. Nung grade 1, si tatay, di ba, pag umpisa ng school, meron kang bagong pad paper, lapis, di ba? Pinadodrawingan ko sa kanya yung unang page. Grade 1 yan. Hanggang sa maubos ko yung papel, pag may bagong pad paper, padodrawingan ko ulit. So, yun yung inspiration ko nung tuwing may gagawin siya, kunyari sabihin ko, Tay, kasi malapit kami sa pier sa Tondo Tay, gawa mo ako ng barko. So, yung barko,
Pag ginawa niya yun ang inspiration ko. Lagi kong nakikita yun. Hanggang sa maubos ko yung papel. Tapos another pad paper. Ganon. So doon nag-start yung ano ko, yung hilig ko sa drawing. So tinatanong niya ako palagi, ano gusto mo paglaki? Sabihin ko, gusto ko ano, yung nagdo-drawing, nagpe-paint. Hanggang sa na-enroll ako sa art club, extracurricular activities namin, na art club. In-enroll niya ako doon. Naging kaklase ko pa si ano doon si Weng eh. Oh, may special guest kami dito na nakiusap makisama siya for this one. Ano? Nakikinig siya ng Weng. Tapos grade 4 yun nag-start. Actually grade 1. Kasi magandang kwento kasi parang no grade 1, pangatlong lesson, magdo-drawing ka sa Oslo paper. May Oslo paper pa nun eh. Drawing, ihati mo sa 4, tapos gagawa ka ng may facial expressions. Kunyari, natatakot, masaya, gano'n, nagulat. Hindi ko kayang gawin, grade 1. So, yung kaklase ko dun sa art class na grade 4, nakita kong kaya niya na, grade 4, kaya niya nang gumawa ng facial expressions. So, sabi ko sa tatay ko, tay, di ko kaya kasi naiyak ako eh. Kasi hindi ko kayang gawin. So, nag-enroll ako pagdating ng grade 4. Ayun, nakaya ko na siya. Ayun nga, naging classmate ko na nga si Weng doon. Parang grade 5 yun eh. And then grade 5, bakasyon, nalipat kami ng Smoky Mountain. Nung una sa Tondo kami, baryo Magsaysay, ng Tondo. Tapos nalipat kami ng Smoky Mountain kasi magulo dun sa compound namin eh. So pinili na lang ng magulang ko na tumira doon kahit na mahirap. So grade 5 ng bakasyon, summer, mag-grade 5, doon kami tumira. Ayun, naranasan naming yung kahit mga 5 dipa, 3 dipa, hindi tayo magkakakitaan. Kasi yung usok pag pumaling yung hangin. So malalim Ganun literal. kapal. Oh yes, literal. Eh yung nanay ko, inaasma na. Excuse. Inaasma yung nanay ko, yung pala may sakit na sa puso. So yun, siguro nakadagdag yun sa ano niya, karamdaman niya. So yun, naranasan namin doon na magtinda kasi si tatay pedicab driver sa pier eh. So nung time na nandoon kami sa Smoky Mountain, wala kaming kuryente palaro. So battery ng sasakyan yung ano namin, yung gamit. So yung TV nyo, may alligator clip, yun yung TV nyo, gano'n. So yun yung mga kinalakihan ko. Tapos yung umiiyak ako noon kasi 1 week nasa Smoky Mountain kami. Pag uwi mo galing school, mga kalaro mo, di ba, nandun lang. Eh, dun kalaro ko, grabe. Kung alam mo yung sipon, yung sipon na gumagano'n din ng gantenga, yun, literal. Tapos may mga madungis kasi halos lahat, namamasura. So, unti-unti, nakiayon dun sa pamumuhay dun, na masura na rin kami nung wala na kaming puhunan si tatay dahil nga si nanay may karamdaman. Naubos na yung puhunan para dun sa pagkakarinderya. So nag-sidecar muna kami namasura pala kami, kusang namasura kami ng kapatid ko sa dump site. Pero hindi sasapat. Si tatay naman nagsa-sidecar sa pier nung time ulit na yon. Pero dumating yung time, grade 6, kailangan na naming mamasura sa gabi. So ako, kahit may pasok, sumasama ako kay tatay mamasura dyan sa Santa Cruz, Binondo, Divisoria. Tutulong na lang ako pag inantok ako. So kinabukasan, papasok ako. Ganon yung buhay namin sa Smoky Mountain. So kasi sinara yung Smoky Mountain nung time ng mga grade 6, nalipat ng Payatas. So nagkaroon pa ng tapo ng basura dun sa tawid ng dagat, pero hindi na sasapat kaya hindi na namin kaya yung lumulubog ka dun sa sa basura eh. Kasi pag nag-high tide, lulubog ka dun sa basura at least hanggang lagpas ng bewang. Eh pag babae, nagkukwento yung mga kaibigan ko, yung kababata ko ron, puro uot eh. Kahit na nakabota, naka ilang medyas ka, ka pa, cycling, gano'n. Ayun. So yun yung buhay namin. Tapong basura galing sa ospital, ang nakukuha namin doon yung mga hiringgilya, syringe.
tapong Procter, Inaano yun? Ini-recycle yun? tinatapon dun. Tinatapon doon? Oo, pero syempre, kasama na dun yung baka matusok ka nung nung karayom, Kaya gano'n. delikado yun. So nung nasara yung Smoky Mountain, nalipat ng Payatas, may mga kapitbahay kami na scavengers, sumasama doon sa truck. So may mga lumipat ng Payatas. Tapos kami, doon nagkaroon ng yung makikita mo doon sa Maynila na nag-iikot ng sidecar, yung walang bubong, na may mga nakalagay na sako, yun na naging ganun kami. So pumupunta kami, nagruruta kami. Ang tawag namin ruta eh. Saan ang ruta nyo? Diyan kami sa bandang Binondo, Santa Cruz, Ungpin, ganyan. May tambayan kami dyan. Kaya makikita mo, hanggang ngayon, merong mga namamasura dyan. Kami, isa kami dun. So, habang kami yung tapon, paggabi, so gabi kami lumalabas. So, nangyari to, nung engineering na ako, high school, no? Graduate ako. Huminto muna ako kasi si nanay, malubha na eh. So, huminto muna ako 1 taon. Then, after nun, muna ako, tumulong sa paghahanap buhay, yung pagkakarinderya. Tapos, nag-sidecar ako sa Divisoria. Pedicab. Kaya nung time na yun, first year na yung mga klase ko ng high school sa college, may mga nasasakay pa ako sa kanila eh. Libre na. Atid ko na sila sa kaya. Yung mga classmate namin ni Weng. Sa PLM, kunyari PLM. Atid ko sila doon sa kaya ng papuntang PLM na jeep. Tapos, nung time na pwede na akong mag-enroll, dahil tinanggihan na, may scholarship ako sa Smoky Mountain, pero di ko na babanggitin. Tinanggihan yung fine arts, kasi magastos daw. Nag-apply ka ng scholarship? Hindi ako nag-apply, parang nirecommend daw, nag-iikot sila sa Smoky Mountain. Tapos hindi nila gusto sa fine arts kasi magastos? Oo, magastos daw. So, iba na lang daw. So, kaya napunta akong engineering kasi wala yun. Sinabihan ako ni tatay, wag ka nang, Mapili. anak, wag ka munang, mag-college. Yung mga kapatid mo muna. Sige tay. Panganay ka ba? Panganay ako eh. 6 kaming magkakapatid. Tapos, nawala yung panahon ng kay Sir Sena. Kay Sir Sena, grade 6. Kasi sa Smoky Mountain, parang bihira yung ituloy mo na yung babalikan natin yan. Sige. Kasi usually naman tinatahi ko siya. Mhm. Para hindi lang mawala yung trail of thought mo. Okay. So, sinabihan ka ng airpods mo na wag ka muna mag-college kasi kailangan mo umano. Kasi, ibaybayin muna natin yan, tapos babalikan natin yung yung usual technique ko naman when it comes to yung sa pad na to is usually tumatalon-talon naman tayo tapos atahin natin sa dulo. Sige. Para lang hindi mawala yung focus mo dun sa timeline. Nung sinabihan ni tatay na wag ka munang mag-college, mabilis na ako kagad na na oo, kasi hindi, alam ko talaga mula sa pool na parang hindi na ako makakapag-kolehiyo. So yung kapatid ko naman muna. So nung time na yon, dahil mahilig naman talaga akong mag-aral, nagkataon lang yung sitwasyon ko kailangan kong tumulong sa sa paghahanap buhay nag-try na ako sa City College of Manila. Nung nag-try na ako sa City College of Manila, nakapasa naman ako. So yun, nag-engineering ako. Hindi naman ako magaling sa math. Okay naman, average siguro. Pero dahil walang bayad sa City College of Manila, tinuloy ko doon. Pero nung time na yun, namayapa na si nanay. So ako, yung independent. Nung time na yun, may scholarship din kami sa ERDA Foundation. Naging nila ako, scholar. Pero sila rin ang dahilan bakit ako nakapag-workshop kay Mr. Sena, Fernando Sena, nung grade 6 pa, first year high school. And nung nasa engineering ako, hanggang second year lang ako, computer engineering, kasi hindi ko na kinaya yung nagsa-sidecar ako sa Divisoria araw-araw. Gising ako ng alas 5, pagdating ng 9, uwi na ako. Tapos alas 10, papasok ka sa CCM, tapos uwi ka ulit. Tapos ganun, yung routine ko nung first year. Kaya lang nagkataon, ninakaw yung sidecar. Ninakaw ba yung Ninakaw yung sidecar? Buti hindi sa akin. Doon sa mismong operator ko.
Kasi sa amin, pag ang sidecar, ano yan eh, mahalaga yan eh. Hindi yan mababakante. Oo nga. Oo, so wala akong immediate mean para makapag-produce ng pamasahe. Magkano yung Yung time na yan? kinikita mo sa Para sa akin kasi City College of Manila, yung 150, malaki na yung time na yun eh. yung kada araw mo? Kada araw ko. Malinis na yun, wala na yung boundary. Malinis na yun, wala na yung boundary. Sa ganong oras. Kaya lang nung ninakaw, so nag-try ako nung gabi naman. Gabi ako mamamasura. Kasi wala ka na makikitang sidecar eh, na available para ilabas mo eh. Nagsa-sidecar naman ako, Divisoria, Don Bosco, Divisoria. Doon lang sa paikot-ikot ako doon. So nag-try ako mamasura. Binondo, Santa Cruz, Quiapo. Umaabot pa ako hanggang Araneta eh, Cubao. Araneta, Avenue, Quezon Ave. So doon ko naranasan talaga yung pagpag. May pagpag sa amin sa Smoky Mountain, pero binebenta na lang kagad. Pero yun, nung namasura na nga ako doon banda Quezon Ave, talagang literal napapagpag mo na lang eh. May yellow pa yung garbage bag eh. Pag binuklat mo gano'n, yung pagpag mainit pa eh. Tapos makita mo isang kagat lang, di syempre yummy. Sarap. May yellow pa yung drinks. So yun, literal na bagpag. Maliban dun sa amin na kakain ka ng nabibili 10 pisong isang balot. Halos buto na lang yun eh. Yung 20 sa amin, 20 pesos. Mga isang kagat, yung paa, yung leg, isang kagat lang, mga 20 pesos yun. Pero ngayon, di na ako kakain nun. Tapos, grabe, no? Pero kung tutusin, kunyari, ipinagdaanan ko, mahirap. Marami pang mas mahirap. Talagang nagdukha talaga. Kumbaga, nagdarahop talaga eh. Kasi yung kapitbahay namin, nung time na meron kaming karinderya, kunyari may natirang ulam, ibibigay namin dun sa kapitbahay namin naggagawa ng payong, gumagawa ng kusinilya, yung nagre-repair. Sila, yung kaldero nila, ang itim. Nangingitim sa uling, harap, sa loob at saka sa labas. Bakit? Kasi ni sabon, di sila makakabili. So, hugas lang silang hugas ng tubig. Nung time na yun, nag-iigib kami araw-araw eh. Umaga hapon, iigib. So, sila, pang-igib lang yung kaya nila. Ganon. So, ayun, maswerte pa rin. Mapalad. Yung sir, kasi si Mrs. taga-Tondo din. So, nadadaanan ko yung mga taga-Pier na iba na itsura nila kahit yung kutis nila mas iba yung iba yung kulay ng kutis nila. Parang kasi nakikita ko naman yung mga namamasura doon at mga galing Smoky Mountain kasi minsan dumadaan din kaming balot. Pero yung mga taga-Pier talaga na parang hindi mo alam, parang nangitim sila dahil hindi naarawan. Tipong ganun yung kulay ng balat nila. Kung tutusin, yung mga taga sa amin, yung buhok niya na halos nagiging tanso eh. Ayun nga. Sa bilat ng araw. Oo. Kasi iba, namamasura, tatalon ka agad sa dagat. Kasi, hindi ko alam kung tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon eh. Yung pagtapon ng basura doon. Tapos sinasakay yata sa barge. Tapos dadalhin sa Bataan. Parang may landfill doon eh. Hindi ko alam. Yun doon. Nung time na yun. Alam ko lang ngayon, sarado na siya. Tapos hindi ka na papapasukin doon sa Smoky Mountain mismo. Dump site mismo. Hindi siya Smoky Mountain eh. I mean sa dump site pala. Oo, sa dump site eh. Oo. Meron pang interesting na kwento eh. Nung nandun kami sa Smoky Mountain, nung grade 6, parang na-discover ni tatay yung court. Alam mo yung court na half court? Tapos alam mo yung flooring ng court na parang nahati yung pagkakabuhos ng semento. So may time na nagkukwentuhan sila nung kausap niya. Tatlo sila nag-yosi. May nagwalis yung bunton ng basura, nagwalis. Tapos sinigaan. So sinigaan yung bunton ng basura. Pagkatapos binuhusan niya ng tubig. Pagkatapos mabuhusan ng tubig, nakita yata ni tatay na may ganun pa yung heat wave ba yan? So, iniram ni tatay yung hawak ng kausap niya na bareta. So, nagbutas siya ng mga isang dangkal.
Tas binilog niya lang yung butas. Hiniram niya yung yung lighter. Pagsindi niya dun sa butas, yun, blue flame. Ha? Doon sa court Oh. half court lang yun eh. So yung blue flame, nagtry sila maglagay ng lata ng biskwit. Tapos nagluto nagpakulo. Tapos nung tuloy-tuloy hindi namamatay yung blue flame. So nagluto na sila ng pang-ulam nila, pang-dinner. So lahat nung malapit sa kanya, kunyari 2 dangkal, butas sila, yung mga kapitbahay namin. Tapos gagawin nila, pagka tapos na sila magluto, tatakpan kunyari. Sasabuyan ng lupa, so mamamatay. Siyempre, di ba, tuloy-tuloy pa rin naman yun kahit sabuyan mo. Tinatakpan namin ng lupa eh. Ng plywood o kapiraso ng yero. So yung court hindi na nagamit. Kasi na yung mga kapitbahay, doon na nagluto. Oo. Libre nga. So after 3 months, dinimolish na kami. Yun na yun, nung first year kami nun eh. Dinimolish yung Smoky Mountain. At nilipat kami sa sa temporary housing na tinatawag. Ano yung blue flame na yun? Yun yata yung yung biogas, yung naipon. So ibig sabihin, lahat kami doon lumalanghap ng biogas, 'di ba? Methane. Oo. Ganon yung ang galing nga eh. Kumbaga parang 3 months kaming libre oh. So ibig sabihin, 3 months din kayong... lahat kami nakatira na nandun, kusang nalalanghap namin, 'di ba? Wala ka naman ngayon. Di ko nga alam eh. Kasi lumala yung niya doon eh, yung sakit eh, dahil doon siguro. Ewan ko. Oo. So, nung sa college ka, kumuha ka ng engineering doon sa City College. City College. Paano ka napunta sa UP? Nung grade 6, nasa Smoky Mountain kami, merong NGOs. So sa amin, sa Smoky Mountain, maraming NGOs. So nasa bata na yon, sa estudyante kung paano ka magtapos ng pag-aaral. Kasi maraming pagkakataon eh. Maraming gustong tumulong. Nasa estudyante na lang kung paano magpatuloy at magtapos. Nung time na nandun kami, merong akong nakitang nagpipaint sa isang parang establishment. Yung ERDA, Sabana. Ibig sabihin ng Sabana, samahan ng batang nanambakan. Dati, nananambakan. Kasi nandun pa yung dump site. Nung wala na, nanambakan na lang. So, Sabana, yun ang ibig sabihin nun. Sila yung nagdala sa amin kay Mr. Sena. Nakilala nila si Sir Sena na nagtuturo ng libre. Kasi nung time na yun, gustong magbayad nung foundation. So may grupo ka talaga. Yun na yung grupo na yun na nagpipinta. Or art lang siya. Foundation siya na ang founder ay si Father Treats. Paano nila nalaman na nagpipinta kayo? Na nag-art kayo? Mahilig ako ang nakaalam. Sila talagang may program na silang nagpipinta. Kasi yung dalawa kong kapatid, scholar din nila. Kaya nga, kumbaga parang maraming NGO. Ako, scholar nung isang foundation, yung dalawang kapatid, yung ERDA. Nung time na yung bunso namin, karga-karga ko, ako nag-aalaga eh. Nakita ko lang doon, nadaanan ko, may nagpipaint oh. So sabi ko, gusto kong mag-try. Kung ba malakas yung loob kong magsabi na, pwede pong sumubok. Kasi nagpipaint sila sa t-shirt. So nung sige, pasok ka, subok ka. Kasi yung nanay ko nakikipag-meeting sa loob. So nakita ko lang doon, daldala ko yung kapatid kong bunso. Para kasi umiiyak, pa-breastfeed. So nung makita ko yun, pinapasok ako. Nung pagpinta ako sa t-shirt, kasi hand-painted t-shirt. So magsisil screen ka, tapos ipipinta mo hand painting. Natuwa sila doon sa nagawa ko, tapos in-invite nila ako na punta ka rito, balik ka ulit kasi meron kaming art workshop. Yun na yung kay Mr. Sena. So pagpunta namin kay Mr. Sena, marami kami, mga 50 gano'n. Isang bus kami, pumupunta dun sa kanila eh. Si Sir Sena ayaw magpabayad. Ang ginawa ng foundation, nagpagawa ng mga tables, tas chairs, dinonate sa kanya. Yung parang token of appreciation. Tapos sa workshop ni Sir Sena, merong beginners class, advanced 1, advanced 2. Natapos namin lahat 'yon. So after nun, na first year yan eh. First year second college? year, high school. High school.
Tapos Ay, nahinto. first year high school to. So, this was before yung community, city college mo. Oo. So, first year, alaga mo yung bunso ninyo. Nakita And ko lang. nakita mo lang may nagbibinta, pinabalik ka dun. Mhm. So, lahat to before pa yung engineering course mo. Iba pa, oo. So, during this time, nangangalakal ka pa dito. Yes, oo. Ano, during- Alternate. Minsan, Alternate, saka pwede ka. sidecar, oo. Sidecar, di ba? Okay. Tapos, nung makita nila nga ako, dahil meron na akong background dun sa art class namin kay Mr. Jovito Echavia, nung elementary, Yun yung grade 4 ka. grade 4 hanggang grade 6, Oo. na classmate ko ulit si Weng, gano'n. Hmm. Yun, kahit pa paano yung natutunan ko, na-apply ko doon sa workshop. Tapos, doon sa batch na yon, parang isa ako sa natatandaan ni Sir na, ito yung batang magaling. Kasi nagkaroon pa ng fast forward sa, nung nahinto na ako ng engineering, nagkaroon ulit ng second batch na matuturuan si Sir Sena. So, tinap kami nung nung isa kong kaibigan, nakabatch din doon, para mag-assist doon sa next batch. Doon sa bahay nila. So, nung makita ako ni Sir Sena, 2001 to eh. Engineering pa ako noon. So, nasa engineering pa. Sabi ni Sir Sena, ikaw yung magaling. Sabi niya, balik kayo sa summer kasi parang umabot kayo mga hanggang January, February. Summer, April, pinabalik ako. Ayun, tuloy-tuloy na. So, doon kay Sir Sena, doon pa ako tumira. Umuwi lang ako every Sunday. So, natututo ka habang nagtuturo ka. So, Ganun pala parang apprentice ka. Parang gano'n, assistant teacher ang tawag ni Sir Sena eh. Assistant teacher pero halos lahat nung parte ka nung preparasyon, ng paggawa. Doon ako tira, so parang tatay ko si Sir Sena. Pangalawang tatay. So summer, nag-assist kami sa kanya. School days, papasok ako ng engineering nung time na yun. 2001 yan. Buti naalala ka pa nung college ka na. Tapos high school kayo huling nagkita? High school. Oo. Sabi, ikaw yung kasi may pictures kami. Oo. So, meron din siyang Naalala ka pa niya after 4 years? Mas si Sir, matalim yung matalas yung memory ni Sir eh. Oo. Yun, tapos nung nag-assist ako, yun, tuloy-tuloy na. Nung makita niya ulit ako, 2001, marami akong natutunan nung una. Parang na-recall, na-refresh. Kasi nung first year, hindi mo naman kagad matatandaan lahat yun eh. Tapos nung na-recall ko, tinatandaan ko lahat ng strategy niya. Alam mo yun, yung step by step niya kung paano magturo. Kaya kabisado ko yung niya eh. Kahit paano yung niya, kung paano siya magbitaw ng punchline. Yung mga ganong method niya. Tapos, nung nahinto na ako ng engineering, tuloy-tuloy na ako nag-assist kay Sir. Sa buong taon, nandun na ako nakatira sa kanila. Second year to? Second year, huminto ako. Kasi nga, hindi na kaya yung yung self-supporting na mamamasuro ako nung gabi. Uwi ako madaling araw, ganun. Pipilian mo pa yun. Isi-segregate mo yun eh. Yeah. Tapos bibenta mo pa sa junk shop. At tapos ang kikitain ko, wala pang 100. Talaga? Oo, kaya talagang hindi ko na kinaya eh. Nag-try ako mag-apply sa service crew. Feeling ko hindi ako tinanggap dahil yung balat ko ang itim eh. Service crews. Sa mga fast food. Fast food. Nung nandun ka na kay Sir Sena ng second year college, syempre, yung kinikita mo dun sa pangangalakal mo, malamang inaabotan mo din yung airpods mo at mga kapatid mo ng Siyempre. mga inaano mo nun, di ba? So, yung kay Sir Sena ba, sineldohan ka na niya? Yes, Ay, kaya yun ang maganda nung panahon na yun, natututo na ako, binibigyan pa ako ni Sir ng pabaon, pauwi, tuwing uwi ako. So, iniipon ko yun. Kahit yung barya, iniipon ko eh. Halimbawa, minsan, papabili siya ng buko para dun sa setup niya ng still life. Iyaano ko, yung lalakarin ko mabilis, yung takbo-lakad. Hindi alam ni Sir yun eh. Yung pang tricycle, tinatakbo-lakad ko na lang para maipon ko.
Yun, para pag Alam uwi mo ko. na, sir. Ngayon, alam na sir. Shoutout, sir. Diskarte. Oo. Tinakbulakad ko para makatipid ako sa para maipon ko. Oo. Yun, hanggang sa first time ko rin na mag-exhibit, pinag-exhibit kami ni sir doon sa mismong graduation ng workshop niya. First time ko nabilhan noon, 2001, no? Tuwan-tuwa ako, bili ako ng materials talaga. Magkano yung... Pero yung- If you don't mind, Oo. ano yung... Yung time na yun, 3.5 eh. Yun pa, no? Tapos isa... Laki nun, di ba? 3.5, 2001. Tapos, ang pinagamit pa sa akin, pastel niya. Alam mo yung mga kapira-kapiraso na yung soft pastel niya. Rembrandt. Pagka magkakasama yan, iba-ibang brand eh. May Rembrandt, may Hindi mo makikilala yung pastel kasi halos pare-pareha silang gray. Ang gagawin mo, ikakaskas mo isa-isa para malaman mo, ito, gray to. Pula pala to. Kasi ganun. Nabalutan Oo, so, ganun siya. Wait lang, so mga gamit mo dito sa dalawa, ayan yung pastel ba yan? Soft pastel ba yan? Yung puti, pastel. Ito yung charcoal. Oo. Oh, pero mix Kasi, siya. i-segue lang ng konti. Kasi, di ba sa Kaida, pag art fair, meron maliliit na artworks. Folio. Yung folio nyo sa folio box, di ba? And kadalasan nakikita ko dun, soft pastel gamit mo eh. Mhm. So, yun yung practice mo. Na, Yes, dahil kay Sir Sena. Ganyan ka sa Oo, selling. ang gal- So, ito yung kwento kung bakit soft pastel yung gamit mo dun sa mga pyesa mo dun sa Oh, Kaida. saka pakiramdam ko mas matipid eh. Kasi mas affordable siya kaysa sa oil, 'di ba? Canva. Malayo. Saka, yung paper kasi medium siya na pwede mo siyang, mas madali siyang bitbitin eh. Oo, portable siya eh. Madali mo eh. So kung kuwari tayo, nung mga times na hindi pa natin afford yung mga mas mahal na mga pyesa, na materials, Materials. di ba? Very, very, lang yung papel, mas malapit sa atin yung papel. So anyway, inaano ko lang yun, sinegway ko lang para lang at least sa mga collectors na nanonood, alam mo kung saan, alam niyo kung saan, ano yung kwento niyan, di ba? So, and yung kwento behind something is very, very important. Mhm. Hindi lang to about kung ano yung sinabi ng market. Mhm. Kailangan nyo alamin kung bakit ba ganyan? Mhm. Saan nanggaling yan, di ba? So, yan yung one of the things na the artist will be remembered for. So, balik tayo dun kay Sir Sena. Sena. Segue lang yun. Balik tayo dun kay Sir Sena. So, yung first painting mo was this Manok. manok siya. Mag-asawang manok na may mga sisiw. Pastel. So, isang buong pastel paper. Mm. Canson yung yung Mitans Canson paper. Tuwan-tuwa ako kasi naka-mount lang siya sa plywood. Tapos binalutan ng plastic cover. May matting, may matboard siya. Tapos binalutan ng plastic cover. Tuwan-tuwa ako. Talagang bili agad ako ng nung pastel eh. Saya kasi ang bumili parang doktor ang bumili. Parang siya family. Ganda nun, tuwan-tuwa ka kasi grabe. Pinagamit sa akin ni Sir Sena yung mga gamit niya. Yung nga lang, putol-putol. Ang ganda. Oh. Quality naman yun eh. Yun yung saya nung nagtuturo ka. Natututo ka. So parang yun yung yun, kaya noble job yung pagtuturo eh. Teaching, Oo. Tapos nung time na yun, nung nakita ulit ako ni Sir Sena, parang yun, ang tawag dito? Yung parang nagising ka sa katotohanan na meron pa palang ibang klaseng buhay. Kasi kontento na ako sa pag nag-sidecar ako, mabubuhay ko na yung pamilya ko. Kasi si tatay, nabuhay niya kami. O pwede akong mamasura. Pero nung napunta ako kay Sir Sena, nakakausap mo yung anak ng doktor, lawyer, nakakausap mo. Yung mga matataas na tao, tapos yung mga anak nila, meron pa palang ibang klaseng buhay. So, na-inspire ako doon. Bro mo, kausap ko, 2001, yung 6 years old, merong cellphone. Hindi normal sa amin yun. Hindi karaniwan yun eh. So yun, na-inspire ako na meron pa palang ibang pamumuhay. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free. It's just one click, but it will do wonders for Studio Maya. So please subscribe, and we will work very, very hard in improving our set. Thank you. May mga questions ako, sir, about yung mga pinagdaanan mo. Kasi
ayokong sabihin na naiintindihan ko yung pinagdaanan mo. Kasi never kong maiintindihan yan. I'm not from, alam mo yun, parang iba yun eh. Mhm. Iba yun eh. Ang daming pwedeng magsabi na, alam mo, ang dami kasing nagsasabi na tumutulong sila, nag-empathize sila. Pero sa perspective ko kasi is, hindi nila pwede sabihin yun eh. Mhm. Kasi hindi sila yung nagsa-sidecar, hindi sila yung dumadaan sa Quezon Ave at naghahanap ng bagpag doon para lang maitawid yung Mhm. pang-araw-araw, di ba? Parang ang daming maling perspectives pagdating sa ganitong klaseng pamumuhay. Mhm. And hindi ako magkukunwaring sasabihin ko na naiintindihan ko yung pinagdaanan mo, tutulungan kita, bla bla bla. Hindi ako ganun. Alam ko na this is something na kailangan mong pagdaanan para malaman mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun para sa'yo, di ba? And nung sinabi mo na yung nabenta mo yung first painting mo at sinabi mo na meron pa palang ibang klase ng pamumuhay na pwedeng ma-achieve, para sa akin at that age, ako never ko natanong yun sa sarili ko na may iba pa palang klaseng pamumuhay kasi namulat ako na marami ng options na available for me. Mhm. Namulat ako na may teachers, may bankers, may ano, kumbaga nasa part ako ng society na may available options na nakalatag sa 'di ba? Hindi yung not like yours na nakita mo yung AirPods mo na ito yung ginamit na paraan para mabuhay kayo. And I think during those times din, hindi ko ma-imagine na, 'di ba, kung paano yung day-to-day mo. And kunwari sa'kin, I'm going to try to compare myself na with what you're going through kasi yun nga, I would try to understand lang. Mhm. And magiging unapologetic din na ako dito and malamang yung mga tanong ko sa mga viewers magmumukhang napaka-privileged kong tao. At hindi ako mag-apologize dun kasi tinabaho naman ng parents ko yun na mabigay itong buhay na to sa akin eh. Correct. And yun nga, hindi nila kasalanan yun, hindi ko rin kasalanan yun, the same way with yours. Yung sa akin lang is, I want to try to understand where we're both coming from para alam mo yun, may grounding, may conversation na mangyayari. Mhm. And of course, lahat to babagsak dun sa art. And yung goal natin of utilizing yung talents natin as artists Mhm. para maangat dun sa buhay na yun. So malinaw yun And hindi ako mahihiya kung sa tingin ng mga tao dito is privilege ako. Totoo yun. Englishero din ako. Yeah. Yeah! So yun iaanuhin ko lang, for purposes lang of comparisons and for purposes lang of seeing kung, alam mo yun, kung nasaan na, kung ano yung perspective ng kada isa. Mhm. Nung bata ako, malinaw na sa akin na gusto ko maging artist. Siyempre, yung mga sinasabi ng mga magulang ko noon and hindi naman nila kasalanan to is maging arkitekto. Mhm. Mahilig kang mag-drawing, magiging architect. So, meron ka na agad options, 'di ba? Yung dreams mo as a young person, meron ka na kaagad options, 'di ba? With yours ba, paano ba, ano yung, what was it like? Meron bang ganun na aspect? Kasi grade 4, grade 5 nakitaan ka na ng talent eh. First year naalala ka ni Sir Sena na enough na nung first year college ka, binigyan ka ng opportunity to assist dun sa mga classes niya. So, ganun ka nakagaling at a young age. Siguro. Di ba? Based on the timeline, so, sir, what was it like growing up ba na yung parents mo ba or meron bang support groups of other people na nagsasabi na ituloy mo yan, maging arkitekto, magaling kang magaling kang artist, magpintor ka or something. Meron bang ganun nangyari din sa Si tatay talaga. Yung kinilabot. Si tatay kasi nung first year, lagi niya akong tinatanong, nung nagkaisip ako, talagang nagdo-drawing talaga ako. Hindi ko maalala yung sarili ko na hindi ako nagdo-drawing nung bata pa ako. So nung nag-try akong mag-drawing, grade 1.
Doon may nag-iikot yung teacher nga namin kung sinong interesado, taas kamay. Ako si taas kamay lagi, eh. Lagi akong nagpepresenta. So yun, drawing talaga. So bata pa lang ako, grade 1, talagang gusto ko ng mag fine arts. Lalo nung sa aming school paper, na-feature ako, grade 6 yata kami, grade 5. Sama ko rin si Weng doon sa journalism club. So na-feature ako doon, natabi ni tatay. Tuwang-tuwa ako nung matabi ni tatay kasi nakalimutan ko na yung mga sagot ko sa interview na yon, sa feature na yon, sa article na yon, na sinabi ko ron, grade 5, grade 6, fine arts talaga yung gusto kong kurso. Kaya tapos sumasali pa ako ng mga competition nung time na yun. Nananalo naman ako. Mga Minsan poster hindi, making. poster making, gano'n. Mm. So, yun, nag-start yung pagsali ko sa mga contest. Dumadagdag din yung confidence mo sa pagsali ng contest tuwing mananalo. Siguro, yung, di ba minsan yung may bata na nadi-discourage. Ako talagang laban ako eh. Kahit na matalo. Parang wala naman sa akin yung Parang gusto ko lang talaga mag-drawing at magpinta. Masaya talaga ako dun eh. Kung meron man akong ibang kurso, lahat may drawing. So una, gusto ko fine arts. Tapos kung meron pang pangalawang kurso, hindi uubra yung fine arts, architecture. Kung hindi, engineering. So yun yung nakuha ko dahil wala man akong ibang option nga. Nung tinanggihan ako nung scholarship ko nung time na yun. Mm. So nag-engineering ako kasi walang bayad sa City College of Manila eh. Tapos mostly ng classmates ko nung high school, engineering. Kasi batch 99 kami, so millennium yung 2000. Puro computer related yung mga course na nakuha ng mga kaibigan ko, mga kaklase ko. So, yun pa yung time ng Y2K. Y2K, Diba, millennium. malaking issue yun dati, di ba? Mm. Oo. Pero may time ba na naisip mo na kung pinangakap mo talaga mag-fine arts dati, tapos hindi nabigay ng scholarship yun sa'yo, totally ba give up mo na yun? Nung time na yun, nag-engineering ako kasi si nanay, yung nakafocus kami dun sa paghahanap buhay. So parang akong pangalawang tatay kasi wala, hindi ko na ma-achieve yung course. So focus na lang ako sa pagtulong sa hanap buhay. Meron yung foundation, nag-a-assist ako doon para magkaroon din ng incentives. Kasi pag nagpe-paint ka doon, yung hand-painted t-shirt sa Erda Sabana, nagkakaroon ng incentive. So may mga classmate din ako ng high school na isama ko ron. So para meron rin kami mga baon-baon nung high school. So yun, yung background nung foundation. Tapos yung foundation na yan, kaya maganda siya kasi pinagtitraining nila kami ng para sa paglaki namin, pag college, tinitrain nila kami. Halimbawa, sa mga training workshop, gender sensitivity, mga ganon. Unleashing your highest potential, yung mga example ng mga workshop na training na inatinan namin. From yung understanding ko kasi doon sa pinento mo sa akin was, may dumating sa point na kung hindi mo na-meet si Sir Sena nung college, tapos mag-quit ka rin ng engineering eh. Kasi Yes. kailangan mong suportahan yung ipas mo sa pagkita, di ba? And para masuportahan din yung ibang mga mga kapatid mo. So during that time ba completely inisip mo nang hindi ka na mag-fine arts? At Oo. mangangalakal ka na lang? Mga lakal o magtrabaho o mag-sidecar nung time na yun. So, may time nga na syempre nung time na ganun, hindi na ako nakakasali ng competition. Pero may mga times nung sumasali akong competition, syempre masaya kami kasi pag nanalo ka, one time, pinambili ng washing machine yung pinanalo ko sa Museo Pambata. Yun, tapos meron pa yung parang scholarship na ibinibigay sa'yo na yung cheque ay buwan-buwan mong kukunin sa ganito. Ganun, may mga ganun. So during that time pala na sinasabay mo lahat, pati pagpipinta, pinagsabay mo din doon? Competition kasi nanggaling na kami kay Mr. Sena, mas natutunan na namin dun paano mag-compose, magkulay, mag-render, mag-drawing. So mas formal na yung natutunan namin.
tsaka mas matured ka na kaysa nung elementary. So iba na rin yung ano mo, yung appreciation mo ng ano, ng arts. Yun. Okay. Talagang pinagsabay mo lahat, ano? Oh, In a way, oh, ano? in a way, yung Oo. Grabe. And as in, I mean, grabe, hats off sa'yo. Um, Hindi ko alam kung ano tatanungin ko pa. Parang puta, ang hirap ng shit na yun, man. Hindi Tapos, naman. Parang ano, hindi ko naisip na parang mahirap siya. In a sense na compare ko dun sa buhay namin sa Smoky Mountain na Mamasura. Kasi nag-enjoy ako doon nung time na nandun ako kay Mr. Sena eh. So, natutunan ko kung paano yung maliliit na bagay. Halimbawa, may batang nakatapon ng ano, ng pintura, nandun yung magulang. Yung mga simpleng ganun na ano eh, tumitimo sa isip ko eh. Yung kunyari natapon yung pintura sa lugar namin, papaluin eh. Pero doon natutunan ko, oh, it's okay. It's okay. Yeah, it's okay. Ganun. So, yung mga maliliit na bagay na yun, sabi ko, ba't iba sa amin? So, parang naging ano lang ako, observant ng mga ganun. So, yung mga maliit na bagay na yun, natututunan ko rin. Kaya sabi ko nga, bang klase, may iba pa palang ano, pamumuhay, di ba? Yun, yung mga ganun. oo. Tapos, so paano ka napunta sa UP? Sa UP, ang time na hinto na ako, may mga estudyante kaming ako yung nagtuturo. Nakita nung isang estudyante namin sa UP Vargas Museum yung workshop. Sabi niya, Jonathan, ba't araw-araw ka nandito sa workshop? Kasi po, hinto po ako eh. Huminto po ako ng pag-aaral. Bakit? Kala ko nag-aaral ka sa fine arts. Hindi po eh. Anong problema? Sabi ko kasi meron po akong ano, utang pa dun sa ano sa school. Kasi from CCM, nag-try pa rin ako na transfer. Kasi nung time na yun, huminto ako. So iba yung naging subject ko, parang na ano ako, na dismissal. Honorable dismissal kasi hindi na ako pumapasok eh. So nag-try pa rin akong pumasok sa TUP. TUP Casal, yung main campus sa Quiapo. Hindi ko pa rin talaga kinaya. Kasi private eh, yung wala kang bayad, di mo kinaya, yung pa kayang merong tuition. So huminto pa rin ako, nagkaroon ako ng utang dun sa TIP. Sabi niya, nung estudyante namin, ano siya eh, retired nurse sa sa US. So dito siya, yung pala nagtayo siya ng foundation niya. Kasi lahat ng anak niya puro pari na sa ano eh, isa sa Ateneo eh. Kalputura apelyido eh. Si Ma'am Lorenza Kalputura. Hindi ko So yun, sabi niya, ano daw, sige, puntahan mo bukas yung school. Punta ka sa akin mamaya. Magkano utang mo doon? So tinansya ko, mga 10,000 po eh. Punta ka mamaya sa bahay. Pinapunta ako, binigyan ako 12,000 para meron akong pamasahe pa, ganun. On the spot din, binigyan ako nun. Pinapunta ako kinabukasan. So yun, nung makuha ko na yung ano ko, yung credentials ko, nag-apply kagad ako sa sa UP Fine Arts. Tapos nung time din na to, may foundation si Sir Sena. So sabi ni Sir Sena, sige, pag kumuha ka ng exam, kasi ang gusto ng foundation, kahit pa paano, dapat UP. Kung hindi man, kung di ka pumasa sa UP, sa IRIS, try mo, IRIS. So yun, nung nagkumuha ako ng nag-inquire ako sa IRIS. Pero hindi pa ako wala pang exam eh. So mauuna yung UP. Naipasa ko yung UP. Siyempre, tuwan-tuwa ka, hindi mo akalain na makakapasa ka. As in, yung UPCAT o yung talent test? Talent test. Talent test. Kasi transferin na ako eh. Okay. Di ba, freshman yung yung UPCAT. UPCAT. So yun, talent test, pumasa ako. Maganda pa rito sa yung kwento sa paano ako nakapasok sa UP kasi ang naiwan kong grades 7, 6, 7 unofficially drop, 6 officially drop sa TIP na. So pagpasok ko dun sa sa interview, sabi, paano yan? Kaya mo ba yung academics dito? Kasi grade mo 7, 6. Sabi ko, kaya ko po yan. So parang nagtatrabaho ka, di ba? Kaya ko yan. So ganun. Tapos yung nag-interview sa akin, si Ma'am Lance,
Kasi dapat may dala kang portfolio. May dala ka ring actual work. Nagkataon, yung dala kong portfolio, yung mga una kong paintings, puro animals. Yung una kong nabenta, yung manok, may aso ko, pusa, ganyan. Nung makita nung nag-interview sa akin, prof, tuwan-tuwa kasi yung pala, meron din pala silang parang zoo yata sa bahay nila. Mahilig sa animals. So, para alam mo yung tadhana na yung grades ko hindi ubra pero yung portfolio mo, gustong-gusto. Tapos yung actual work ko, nude painting sa pastel. Tapos naka-foreshortening. So tuwan-tuwa siya kasi ang body of works niya mainly puro nude figures. So tuwan-tuwa siya pagkakita niya, "Oh, my baby!" Sorry. Pinakilala kaagad ako dun sa faculty kasi uh, he's my baby. Ganun, no? Tapos sabi niya, "Oh, sige mag-ano ka, exam ka, yung written exam." Kasi iba yung written sa mismong talent determination test TDT. So yun, nung makita niya ulit ako dun sa proctor din siya eh. Nakita niya ako dun sa talent test. Andun sila Jessa, magkaka-table kami nila Jessa eh. So, yun, naka-prepare kami kasi sila Jessa, estudyante rin namin sa workshop kay Sir Sena. At kahit pa paano prepared kami dun sa pagkuha ng exam. Kaya yung mga kadalasan dun sa mga naging estudyante namin na mag-exam ng TDT, mga nakapasa. Kaya magkaka-batch kami nila Jessa. Kaya feeling ko siguro ang tawag dito, hindi mo sinasadya na yung naging first solo show ko, yung Punta tayo nung dun. body of works na yun, kusang ang tawag dito, spontaneous lang na ang naging subject ko doon ay puro laro. Kasi deprive yata ako sa laro kasi lagi akong kastulong ni tatay sa paghahanap buhay. So yung time na yun talagang puro laro yung yung nasa isip ko noon na ipinta. So kung paano siya yung pinagdaanan mo na yun, paano siya nag-reflect sa mga works mo? Halimbawa, yung sa thesis ko sa UP, sabi nung prof namin na para mas authentic, mas mararamdaman nung spectators na ay nga legit, authentic. Mag-reflect ka sa sarili mo kung ano yung experiences mo, ano yung mga na-encounter mo. So naisip ko, scavenger ako eh. So dun kasi sa Smoky Mountain, pag nagbunton yung truck, yung nagtapon yung truck ng basura, pagbuhos nun, nagkakaroon ng parang bundok, di ba? So may time, jumper kami, akit kami sa truck. So mauuna ka, bababa ka dun sa bunto ng basura, sa tuktok ka, di ba? May time naman, mag-aabang ka lang nung bunto ng basurang pagtapo nung dump truck. Pipila kami, nakapaikot kami dun sa sa bunton. So pag kalaykay mong ganun, may magkakaroon ka ng space mo, magkakaroon ka ng parang balon. Hindi ka naman pwedeng kumuha dun sa katabi mo kasi magkakatamaan kayo ng kalaykay o kalahig. So magkakaroon ka ng balon. So naisip ko, kasi mahilig ako sa perspective eh. Yung 1 point, 2 point. Nung grade 4, naituro na sa amin yun. So, Talaga? grade 4, Pati lettering, yung lettering ng text. Yung San Miguel, kung tawagin namin, San Miguel lettering. Yun, natutunan namin yan. So, balik tayo doon sa balon. Kasi kami lahat interested. At iniisip namin kung ano yung makukuha namin kalakal di ba? So, ano kayong papakita sa atin dito? So, inisip ko naman yung kabila na point of view. Kung interesado bang magpakita sa amin yung kalakal, kung tanso ba yan o plastic, ganon. So yun yung point of view na pinagmulan nung sa Worm's Eye View kong thesis. Na kapag paano mo may ipapakita yung simpleng eksena, no? Mundane na scene na ma-uplift mo yung yung meaning, mas may itataas mo yung impact o yung meaning ng eksena. So yun yung naging ko nun, thesis ko. At ang naging solution ko, yung pakita mo yung Worm's Eye View. So paano siya nag-evolve from that? Di ba? Ayun, dahil Worm's Eye View, tapos
sa Galing, blueprint. Lupit nun, ah. So, bigla ko na-imagine. So, paano siya nag-transform? Kasi siyempre from there, ngayon sikat ka na eh. Talaga, Diba recently, nanalo ka pang PAA. Congrats by the way, ah. thank you, thank you. Grand ba siya? Grand? Second. Lumalabas second kasi ano siya, award of Excellence. excellence. Excellence, ano. Yeah, so congrats pa rin. Thank you. Usapan natin later, ano. Pero syempre, from there kasi, gagawa ka pa ng maraming work. Kasi hindi, thesis lang yun eh. Mhm. Paglabas mo sa totoong buhay, bibigyan ka pa ng mga opportunities para mag-create Yes. ng body of works na Mhm. i-showcase mo, di ba? Meron bang central theme yung mga gawa mo na yun? Tapos kung may central theme man, pwede ka magbigay ng examples kung paano mo siya na-execute? Parang yun, katulad ng first solo show ko, Point of View ang title. 2016 August yan eh. Laro yung ipinakita ko ng shinare kong body of works. Pero yun, yung ang intention, maipakita mo siya ng mas magkakaroon ng visual impact or meaning, parang i-elevate mo yung meaning. Kasi parang karaniwan lang dati, pero actually yung laro na yun, nawawala-wala na nung panahon na yan. Kaya yung time na yun, minimerge ko in contrast sa traditional na laro sa digital na laro. Yung katulad nung time na yun, Candy Crush, against sa Luksong Tinik, mga ganun. So, doon nag-start. Nag-evolve naman. Maganda pala nun, dahil Worm's Eye View, ito rin yung time na sumasali ako ng competition, nananalo siya. Nung time na yun, siguro kasi kakaiba yung yung approach, yung visual imagery, kasi nga Worm's Eye View. At hindi siya yung basta naka-angle. Parang tingin ko parang nasa gitna eh, nasa center yung yung point of view nung makakapanood. So, yun doon nag-evolve. Yung perspective nandun pa rin. Kasi hanggang ngayon gumagamit ako nung blueprint kasi nga second choice kong course yung architecture. Tapos mahilig talaga ako kasi drafting ako, elective namin nung high school, drafting. So mamimili ka pagka sa higher section kasi ang naka-alat sa amin na elective yung kung hindi journalism, drafting. So, gumagamit kang paper na medium Yes. as a surface, di ba? Mhm. Ang baba ng tingin ng papel sa... Okay, sa atin, no? Yun nga yung medyo issue ko eh. Parang iba naman yung konsepto niyan eh. Yes. Ewan ko kung may sense. Kasi actually si Sir Bob Fileo yung yung inspiration nun sa tracing paper. Kasi siya yung paggamit sa amin sa plate, tracing paper. So tuwa-tuwa ako kasi alam mo yun, yung gumagalaw pala yung papel. Pag nabasa, pag in-stretch mo, pero ang challenge doon, paano mo siya may stretch? Paano mo siya gagamitin? Magagamit mo pala yung translucency niya, yung material eh. Interesting gamitin. So, yun, nag-start akong gamitin yung tracing paper. Nagdo-drawing ako sa tracing paper. Pwede kang mag-drawing harap, likod, pwede mo siyang i-stretch sa board, pwede mo siyang i-dikit sa canvas. So, yun pa lang yung nagagawa ko sa kanyang mga process. And nung one time pinakita ko kay Sir Bob yung evolution nung tracing paper nga na plate namin. Sabi niya, galing Jonathan, ni-level up mo. So parang yung time na yun, pag si Sir Bob Fileo magsabi sa'yo nun, parang ready na ako. Kunin niyo na ako, Lord. Parang ganun yung ganun yung appreciation. So parang sarap sa pakiramdam yung ganun. So, yung yung nanalo ka sa PAA, hindi to first time, di ba? Yes, first time na sa PAA. PAA, nakailan ka bang PAA? Tatlo, parang hagdan eh. Parang nung una, shortlisted, nung pumutok yung Taal, tapos yung sumunod, regional winners. So every 2 years na sumasali ka? Oo, nung sunod-sunod. So sasali ka pa ba Depende. Gusto ko kasi hindi ko pa makuha yung NCR ka ba sasali? Luzon. Kasi Cavite ako ngayon. Sasali din ako eh.
Pwede naman ako di sumali. May trash talk. May trash talk. Trash talk lang yung trash talk. Di. So, kasi marami kang, gusto ko lang i-ano yung competitions, ano? Kasi apparently, yung competitions naging way mo din of survival eh. Yeah. Diba? Nung mas bata ka pa, yung mga, yung sa museo, yung pambato, Mhm, pinigay mo mhm, sa mhm. machine, di ba? Mm. And, after nun ba, nung nag-shell ka din ba? Oh yes, nung Sumali ka na na siya? nung Shell. College? College. Kasi di ka naman makakasali ng high school eh. College lang. As ka college na nga yung Yes, Shell. ano? tapos fine arts dapat. Pero recently, parang inopen nila sa ibang course din. Talaga? Mm. Nag-Metrobank ka din ba? Hindi ako nakasali Metrobank eh. Oo. Pero, oo. doon sa Shell, nanalo ako second prize, watercolor. Eh, hindi naman talaga ako laging nagwa-watercolor. So, kay Sir Bob Fileo pa rin, naging student kami ni Sir Bob. Nag-try lang ako sumali. As in, kasi yung watercolor, kailangan mabilis ka eh, di ba? Mm. Mabilis ka rin gumawa kung talagang tuloy-tuloy, no? Eh, natutunan namin kay Sir Bob Fileo yung transparency, ganun, color harmony. So, nag-try lang ako. Ayun, naman, pinalad na maging second prize. Tapos that time, yun lang yung time na na sweep ng UP yung yung major award ng watercolor. Ayun, kaya tuwa rin Sir Bob nung time na yun. Ano yung proseso mo during those times pag nagsumasali ka ng contest? Siyempre, iba na yan dun sa... sabihin natin yung Shell, isali na natin dun sa professional party kasi nilalagay na siya sa resume eh. Yes. So, ano yung proseso mo during that time? Paano ka sumasali and paano mo kino-compose yung mga piyesa mo para makampante kang meron tong chance sa manalo? Siyempre, nagtatry kang ng mga bagong proseso, bagong technique, yung imagery mo, tinatry mong ibang atake, ibang paraan. Kasi siyempre, yung usual, hindi ka masyadong mapapansin kaagad ng mga hurado. 'Di ba? So, nagtatry akong ibang way, ibang paraan. Katulad nga nun, pati yung gusto ko kasi hindi yung literal eh. Gusto ko medyo kahit papaano mag-iisip yung titingin. So itong yung recently sa PAA, Philippine Art Awards, nagtry ako ng plato. Yung table setting. Related sa akin kasi unang-una nagkarinderya kami. Naranasan namin na isang beses lang kumain sa isang araw, 'di ba? Yung alam mo yung naglalapit ka kay nanay, "Nay, gutom na ako." Eh, wala pa si tatay eh. Nasa pier pa, nagsa-sidecar eh. Yung mga ganon. So, feeling ko yun eh, kusang lumalabas. Kaya yun, nung sumali ako, yung table setting, nilagay ko yung yung memory ko na, di ba yung mga pinggan natin, may design yun dati. Alam ko dati yung parang may prinsipe, may babaeng sinasayaw, yung ganun yung plato nun eh. So, iniisip ko yun na yung magsasaka, ilalagay ko dun sa plato bilang reminder, paalala na maging grateful tayo sa araw-araw, meron tayong biyaya. In contrast dun sa background ng tracing paper na palayan, bukirin. Kasi wala eh. Nawawala na. Tracing paper, blueprint. Tapos yung background niya, overlooking ng skyline. Ay, hindi. Stilt houses sa Cavite City. Yun ang naging inspiration ng background na yun. So yung mga bahay na nakatayo sa dagat, yun ang background. Syempre, in contrast dun sa table setting na maging grateful tayo dun sa, 'di ba? Fine dining yung yung gamit dun eh. So, yun yung concept nung na yun, nung piyesa na yun. Ang title ano nga ba title nun? Distinct Chatter. Kasi 'di ba pag nanonood tayo, panahon pa naman Netflix, 'di ba? Nakalagay doon Indistinct Chatter. So ito, ginawa kong Distinct Chatter kasi talagang intentional eh. So yun naman, pinalad naman siya. Congrats. Thank you. Ang ganda ng work na yun.
Thank Ang you. lakas nun. So, going dun sa broader practice mo, yun ba yung usual na tema mo? Masasabi mo ba social realism siya? Hindi ko masabi, eh, mahirap mahirap mag-coin kung ano yung ginagawa mo. Parang hayaan mo na lang siguro yung mga taong sila ang magsabi. Mm. Pero if you were to di naman siguro classify, pero if you were to talk about your art, ano yung gusto mong ma-achieve nila? Ma-achieve. Kung para saan mo ba 'to ginagawa? Ang ginagawa ko 'to, basically gusto mong mag-share, gusto mong magbahagi kung ano yung gusto mong, ikuwento at kung papaano ka, gusto mong ibahagi kung papaano sila mapag-iisip, ano yung maiisip nila 'pag tumitingin sila dun sa work mo. At, siyempre sina-satisfy mo yung sarili mo, 'di ba? Na, "Okey kaya 'to? Paano ba ako mag-i-improve?" 'Di ba? Kasi siyempre yung competition hindi naman 'yan competition among others, eh. Competition 'yan para sa sarili mo. Paano ka mag-i-improve? Paano mo mapapaganda pa yung way of life mo, 'di ba? Paano ka pa makikipagkapwa-tao? Paano mo maibabahagi kung ano man yung gusto mong iparating sa mga manonood. So, paano mo siya ginagawa explicitly, not just with sa painting part? Meron ka bang, mga sinusuportahan na mga artist na galing sa background mo? Meron, pero hindi ito yung talagang yun ang focus ko. Mm. Minsan tinatawag ulit ako ng foundation para mag-share ng nalalaman, kung ano yung puwede mong maibahagi sa kanila. At meron din akong mga kaibigan na artist na gusto ring maging artist na katulad natin. So yun, sinasama ko rin sila sa pag-e-exhibit at, mini-mentor. Katulad nung pagme-mentor din ni Sir Sena. Parang sa maliit na paraan na gano'n, maibabalik mo yung tulong na nagawa sa'yo nung, ibang tao lalo katulad nila Sir Sena. Parang pay it forward. Oo, yun nga yung pay it forward part Mhm. And Sir Sena, baka puwede ka naman halos lahat ng nakausap ko dito Oo, dumaan sa'yo, eh. Ano? So, malaking bahagi. malaking bagay nga talaga. Nagugulat din ako dun sa influence niya, eh, kasi, ako galing akong probinsya, eh. So, most yung mga na-interview ko na lumaki sa Manila, more often than not dumaan sa kanya Mhm, talaga. mhm. May dumaan na may program na in-establish siya na sumali sila doon. Before tayo magtapos, meron akong Boy Abunda question. Mhm. Fast Pero talk. hindi naman fast talk. Ilang beses si Weng naging joke. Ah, Miss Intrams. Ilang beses si Weng nagkumpas ng panghihiram, di ba? At ilang beses ka nagpanatang makabayan. Ayun, eto, medyo Boy Abunda question 'to, pero gusto ko rin na malaman yung sagot Um, art ba yung nagbigay ng pag-asa sa'yo, or meron pa bang higher thing na may kinapitan ka? Nung time na active ako sa church, talagang yung talagang lubog na lubog ako sa faith ko nung time na yun. Kaya lang may instances na nasa art ako, may mga time na hindi ka makakapunta ng church. So, pero parang yung naging communication ko kay God, parang sa pagitan na lang namin. So, nagdadasal ako ng taimtim nang hindi mo kailangang pumunta sa church. Pero don't get me wrong, nagsisimba kami ng pamilya ko. Yun. Ganda ng sagot. Okay, Sir Jonathan, that was very insightful. Tapos, I hope sa mga nakikinig, so mas mabigyan natin ng perspective kung saan tayo nanggagaling and kung paano natin supposedly makiusap with how things should go together, So, hindi ko alam if that made sense, pero yun nga, medyo mahirap, eh. I invited you here to talk about what you've been through, Yes. to talk about your art, and I think
napakalinaw nung mensahe. Mhm. Ano, hindi ko na isasabihin, i-open ko to interpretations ng mga nakakita. And I hope, may matutuhan from this episode. Sana. Sir, thank you. Thank you. Thank you.